beloved Boss Mike Cervera. Sabi nga, eto na. Oo. Gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Anak ng pating na naman na papaniwalaan na naman kayo papaawa na naman ito. Dina de Guzman, oh, kita nyo. Sabi rito mga kababayan, no? Mga kababayan, pwede ba ninyo kaming samahan dito sa Las Piñas dahil mula alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi pa rin napaprocess ng court ang pagpiyansa ng Brave 14. Wala nga, Brave 14 na lang. Wala na yung 18. Grabe, no? Dati 18. 14 na lang. Di ba meron pang isa? Di, sasampu na nga lang yung nasilo eh. Oo. 10 kargadores na lang yung nasilo eh. Brave 14 wala yung 3 baka yung 3 mga kababayan tuluyan nang lumipat din yun. At gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Anong mangyayari na masama dyan? Ano ka ba? Huwag mo nga ikaw naman balikod eh. Kasi ganito, no? Friday ngayon. Friday inabutan ng gabi. Wala na. Hindi na mapaprocess yung piyansa. Ang problema daw nagkaroon ng problema sa paglilikom ng pera para pang piyansa sa kanila eh. Hindi naman ang korte nagkamali eh. Hindi ang korte ang nagkulang. Ang nagkulang, Marites Musni, Sir Saul, Charito Serrano, Rosemary Ferrer, ay yung si Balikod. Nakuha nyo? Hindi mo na piyansahan agad eh. Diba, Dambi Manalastas? Hindi niya napiyansahan agad, mga kababayan ko. Eto na ngayon. Problemang malaki, mga kababayan. Problemang malaki. Matutulog yung kanyang mga kliyente. Eto hong 10 ho yun nadakip. 10 yung inisyuhan ng warrant of arrest. 10. Baka sinarado na yung gripo, ikaw naman, Pisces M, Di ba? Feeding wrong speculation na naman sila. Gawain siguro nila yan. Husgador. Matutulog sa loob yung mga basurero na yan. Yan na nga. Flor de Reza Romano, Magtutulog talaga yan, ilang araw, ngayong gabi, Friday, Saturday, Sunday. Pag minalas-malas, hanggang Monday, 4 na gabi. Ay, maranasan naman nila makulong, Di ba, Marites Musni? Mabuting... Bakit naman mabuti naman sa kanila? Ay, nako, Alex Kitty, salamat, nag-live ka. Bakit? Walang ya. Ngayon, eto na nga, ang punto rito, mga kababayan, ang punto, wait lang. Wait lang. Bakit kailangan ka manawagan ng magbabantay dyan? Para magkaroon ng komosyon? Ano gusto mo? Yung mga tao dyan ulanin, kita mo, lakas-lakas ng ulan. Di ba? Anong gusto mo? Balikod. Magkasakit. Yung mga taong tatawagin ninyo. Tapos babayaran nyo lang ng tagli 500-300. Kulang pa pambili ng biogesic at, di ba? At saka alaksan. Di ba, Mauro Shoson. Hindi reply po ito. Grabe, no? Ngayon, ang problema nila,
kung paano ngayon palalabasin. Hindi inabot talaga, mga kababayan. Oo. Sabi ni Den, kala ko ba brave? Yun na nga, brave natatakot. Oo. Kaya nga, kung brave kayo, bakit kayo natatakot ngayon? Wala, mga kababayan ito. Merlita Pitogo. Oo. Tignan natin kung ano mangyayari dito. Kasi nga, mga kababayan, ito na nga nangyari kanina. Pasok! May pag-ganong-ganon pa. Fight, Marines! Mga gumaganong-ganon pa no? Di ba? Di ba, Kuya Maki? Mag-like naman muna kayo. Chris Castillo, Senny Mastril. Mag-like kayo, yung mga bagong dating dyan. Marami na kayo, bagong dating. Mag-like kayo, mag-like. Like! Ay, nako, Roberto Iscanio, yan yung kaganapan kanina. Ano pa? Dito lang. Walang yan, mga kababayan, no? Ay, nako, ewan ko na lang, mga kababayan ko. Ito pa, Yan. Hindi yan, Boss Mike. Mali. Eto na ngayon, mga kababayan, si Balikod. Mukhang tiba-tiba si Balikod dito Yung nag-o-offer, tinanong ng isang sundalo, sino ba ang financier mo? Ah. Binanggit niya, no? Sabi ni Dambi Manalastas, Boss Mike, may chance ba na ma-absuelto si Kong Martin dahil binawi ang testimonya ng mga X-Men? Kung yan lang ang pagbabasihan, malabo. Oo, kung yan lang ang pagbabasihan, malabo. Pero may bubulong ako sa inyo habang konti lang tayo, Okay lang ba? Okay lang ba, Okay lang. May bubulong ako sa inyo. Ako nang bahala. Ako na ang gagawa ng paraan para maabsuelto si Ninong Martin. Pwede ba? Wag nyo nang ipagsasabi sa iba yan. Wag nyo na ipagsasabi sa iba yan, Ako na. Ako na ang bahalang gagawa ng paraan para maabsuelto si Ninong Martin. Naku. Di ba, no? Oo, kasi tama si Marites Musni. Gusto namin, yung mga Martinico, magkaroon ng pag-asa pa. Basta kami nila Marites Musni, tapos na yung laban namin dyan, Di ba, no? Marites Musni, napatunayan na natin na panalo na tayo dyan. Wala nang question doon. Panalo na tayo. Tignan. Mga Martinico, ayaw naming sasama ang loob ninyo. Kaya ako na ang bahala, Ako na ang bahala para maabsuelto yung Ninong Martin nyo. Ito na. So one of the complainants ang nag-o-offer. Sino? Ipapakita na lang namin yung text message mismo sa inyo. Naku! Ipapakita na lang, ilabas mo na. Yung mga ganyang itsura, mga kababayan, naniniwala ba kayo dyan? Meron daw text message na may daw? Kayo talaga, ewan ko na lang. Kayo ba'y naniniwala pa dyan? Naniniwala pa kayo kay Balikod? Ako, hindi na mga kababayan Ay bakit? Yung mga bumaliktad, mga kababayan, yung mga bumaliktad, BBM sa Iloilo. Nakita niyo yung mukha na yan? Kasama yan, mga kababayan, sa mga bumaliktad. Yan, eto lalo. Etong nakaputi.
Yung itsura na ito, mga kababayan, yung nakaputi, nako po! Oo, ha? Yan dalawang yung nakaitim na nasa harapan. At etong nakaputi, nako, mga kababayan ko. Namin kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Yeah. Saldi doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Kay Di ba, mga kababayan? Yan yung mga maiingay. Ang ilitong talan. Yung poon nga nila hindi makaipon ng tao eh. Yun na nga. Fred Ariel, arayain, alyaon, nakalimima, Boss Mike, tasigin. Alam nyo, mga kababayan, Bea Retesa, Jason Permin, wala na ito. Wala na. Dito na matatapos tong karir na to. Nakatikim na sila ng kulong. Mga kababayan ko, 4 counts yun. 180. 180,000 ang hinihinging pangpiansa. Ilan sila, mga kababayan? Diba? 4 sila yung, 10 sila. 4 counts, mga kababayan. Napakarami nun, mga kababayan. Paano kaya? Sino magre-release na ng pera ngayon? Yung dalawa nakakulong na, di ba? Kamustahin natin yung dalawa, mga kababayan ko. Pasok! Habang lalong sumiklab ang usapin sa serye ng Maleta Boys Recantations, kapansin-pansing tumangging magbigay ng anumang pahayag sina DDS, Senador Rodante Marcoleta at dating kongresista na si Mike Defensor nang harangin ng media matapos ang kanilang pagdalo sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Agosto 7. Sa halip na sagutin ang mga tanong tungkol sa mga bagong affidavits ng ilang dating testigo, Wala na, mga kababayan. Tumanda na ng husto si Mike Defensor. Ito yung sinasabi ko, Marites Musni, na hindi sila makontento sa dami ng pera. Hindi ba na lang manahimik at tumulong sa kapwa? Kahit walang posisyon sa gobyerno. Basta ikaw ay tumutulong na lang, Di ba? Kung talagang ang gusto mo lang naman ay pagsiservisyo, pwede namang ganun eh. Di ba? Yung bang marami ka ng pera. Tumulong ka na lang sa sambayan ng Pilipino. No. Di ba? Ganun na lang. Yung 30 million mo na yun, napakarami nun. Na matutulungang mga kababayan nating Pilipino. Ang kaso, hindi sila makontento eh. Sa dami na ng pera nila, gusto nilang kunin na lahat ang pera ng mundo. Di ba, Kuya Maki, tayo kapag kami maganyan, uwi na tayo sa probinsya. Ako siguro, bibili ako ng, kung marami akong pera, halimbawa, sing dami ng pera ni Mike Defensor, bibili ako ng isang maluwag na lote malapit sa dagat. At sa maluwag na lote na yon, syempre, gagawa ako ng garahe. Yung kasya yung 10 kotse. Tapos kasya yung kahit na 5 motorsiklo. Di ba? Garahe yun. Dito naman sa gilid. Eto naman yung receiving area. Iba yung bahay. Yung bahay, konti lang. May 3 kwarto, may 3 CR, may common na CR sa loob, at mayroon din CR sa labas. Pwede na yun. Ayoko ng malaking-malaki na. Nakakapagod ang malaking bahay, sa totoo lang. Tapos meron kang likurang bahay. Yung likod na bahay mo, taniman ng mga kakainin mong gulay araw-araw. Magtatanim ka ng ng ampalaya, okra, talbos ng kamote, ng talong, lahat doon. Doon mo na lang yun itatanim yung mga kakainin mo araw-araw. Kalamansi, yung mga prutas, kung pwede mo pang taniman, kahit ilang puno lang, yung kasya lang sa'yo. Pwede yun. Mga kababayan ko, tapos araw-araw maglakad-lakad ka doon, paikot-ikot sa solar mo, nang nakahubad, walang t-shirt, merong short, gano'n,
Oh. Ngayon, 'di ba? Pagka ganun, mga kababayan, ikot-ikot ka lang, exercise mo, naaarawan ka. Tapos yung hinihinga mong hangin ay sariwa. Hindi katulad dito sa Pilipinas. Oh. 'Di ba, Flavelin Sabiano? Oh, Doris Sanchez, Maria Cayabyab. Ganun ang gusto ko. Tapos pagkadating ng medyo malamig-lamig ng panahon, ng hapon, medyo langoy-langoy ka ng konti. Oh, exercise. Naku, hahaba ang buhay mo. Wala nang chemical. Oh, wag ka na rin magso-soft drinks. Oh, pamisa-misan, Coke Zero na lang. Wag ka na rin iinom ng alak, wag ka na rin iinom ng kung ano-ano. Oh, tubig-tubig ka na lang. 'Di ba, no? Oh, ganon. Oh, kung kakain ka naman, wag ka na rin masyadong kanin, ha? Oo, wag na masyadong carbs. Oh, 'di ba? Oh, ang gawin ninyo, mga kababayan, mga kababayan ko pagkain nyo. Oh, sa umaga, juice kayo, mag-juicer kayo. Gumawa kayo ng juice. Yung may luyan dilaw, mayroong bawang, mayroong paminta, luya, carrots, labanos, mga kababayan, yung ano ba yan, pipino, gano'n. Yung mga pinaghalo-halo, tignan nyo na lang sa Facebook, marami yan. Walang laman ng tiyan, shot yung gano'n. Di ba? Nako, simple lang ho ang gusto kong buhay, mga kababayan. At malapit-lapit na yan. Oo. Iniisip ko na nga, ipagbili lahat yung aking mga naipundar dito sa Maynila Oo, meron po akong dyan sa may Tagaytay, Gusto ko lang ibenta yun overlooking sa may Taal Volcano. Meron akong almost 700 square meters na lupa dyan, matagal na yun. Mura ko pa lang nabili yun noon. Ngayon, napakamahal na. Milyon-milyon ng halaga. Meron po akong 6 na condominium. Yung 6 na yun, bibenta ko lahat. Tapos ganun ang buhay na gusto ko. Doon lang, ikot-ikot. Oo. Di ba? Kung dadalawin nyo ko, magpapalagay ako doon ng covered, parang covered court. Para doon tayo lagi, pagka kayo bumisita, magdadagat kayo, mag-outing kayo. Dito na sa bahay. Lahat kayo welcome doon, syempre. May magagawa rin ako ng mga tayuan ng mga tent doon, yung mga damo-damo. Doon sa mga damo-damo na yon, maglagay kayo ng tent. Hindi niyo naman problema ang CR dahil magpapalagay ako ng maraming CR doon. Hiwalay ang CR ng babae at lalaki. Baka mamaya gawin yung bengbangan yung CR My God. Mahirap. Mahirap. Di ba? Hindi. Yung magdala kayo ng tent ninyo, tusok-tusok nyo doon. Basta ang malaga doon, Delia Rosario, hiwalay ang CR ng babae sa lalaki. Di ba Marites Musni, doon kayo. Mag-request lang kayo. Gusto nyo ng lechon? Magpapalechon ako. Gusto nyo ng papaitang kambing? Magpapaitang kambing tayo. Aba, Doris Osamis Sanchez. Abay, laging nangyayari yan. Di ba Flavelin Sabiano? Laging nangyayari yan, yung mga ayaw magbengbangan sa mga tent. Gusto sa CR para diretso hugas. Nako, ewan ko mga kababayan ko. Iniisip ko nga rin na meron pa akong bahay na yung niregalo ko sa nanay ko. Nalulungkot ako. Pwede ba na tayo mabuhay na lang ng habang buhay, kaya lang hindi talaga mangyayari yun,
yung mga lote ko pa ng mga kung saan-saan, i-consolidate ko na ho. Tapos ilalagay ko na lang sa isang lugar na maluwag. Oo, malapit sa dagat. At alam nyo na, doon kayo pupunta lagi. Diba, Girl Pasino? Yes, yeah, Boss Mike! Sabi, matagal na mapansin ng ombudsman. I'm disappointed. Parang didishit ang datingan eh. Di ba, Ganon na. Nako, kita nyo. Eto na. Kamusta na sila, Mike Defensor? Mabilis na umalis ang dalawang opisyal matapos ang paglagda sa stipulation of facts, isang mahalagang yugto ng pre-trial proceedings sa kinakaharap nilang non-bailable plunder case. Kasama ni na Marcoleta at Defensor ang Sabi ni Miss Alma Calvadores, umay ka dito'y bagyo ta, pakanang ka kalding, dito'y pwestumi, slaughterhouse. Grabe naman yun eh. Pwede ba sa kantin na lang? Dyan hilaw pa yung kambing eh. Mario Redubla. Naku, mga kababayan ko. Sige, tuloy. nilang dalawang co-accused na sina negosyanteng Joseph Varias Espirito at Aristotol Baluyot Viray para sa paglagda sa stipulation of facts. Ay, ano ba? Sabi ni Rosalinda Elopre, yes, bossing. Bengbangan, ikaw na po yung senador na Bengbangan. Ewan ko sa inyo, kayo talaga. Pampasaya lang yun. Di ba? Pampasaya lang. Sige, tuloy. Isang proseso kung saan pinagtitibay ng magkabilang panig ang mga katotohanang hindi na pinagtatalunan upang mas mapabilis ang paglilitis. Gayunman, nang tanungin sila ng media tungkol sa mga ulat na ilang dating Maleta Boys ay umatras na sa kanilang mga naunang salaysay, pareho Wala na, atras na. Tapos na yan, Carol Manzano, Abrigo, wala na. Tapos na, MaxSafe. Ako naniniwala, ito na yung ending netong mga boploks na mga bayaran na mga para manira ng tao. silang tumangging magkomento. Nitong Hulyo 3 lang, nagsampa ang Office of the Ombudsman ng plunder case laban kina Marcoleta, Defensor, Espirito at Viray. Ayon sa reklamo, tumanggap umano si Marcoleta ng kabuuang 75 milyong piso na campaign donations noong January 2025 habang siya ay kongresista pa ng Sagip Party List. Inilalagay ng prosekusyon na ang halagang ito ay hindi umano na ideklara sa kanyang SALN at SOSE. Yan na nga. Kaya itong mga ito ay nagkakaganyan. Ngayon, kita nyo, ilang beses lang ba sila na-hype? Di ba, Marites Musni? Ano yan? BPL? Bengbangan Party List? Tayo magpo-provide. Kapag wala kang bengbang, pumunta ka sa opisina, hahanapan ka namin ng bebengbang sa'yo. Kung wala ka naman mabebengbang, hahanap din kami ng mabebengbang mo, ganon. Putik na, masaya yan, Masaya yan! Lahat na, mas magiging masaya ang Pilipino. Bakit? Ang lahat ng tao, magkakaroon na ng bengbang. Di ba? Tatapat-tapat natin, no? Ipa-partner natin, mga kababayan, yung mga... Siyempre, maiinggit sila. Baka mamaya ang numero 1 nakapila sa ating opisina yung mga manyakis na mga DDS. Grabe, no? Unahin natin sila Takero, sila Chris Ulo, sila Ballpoint Man, sila Nyulo, sila Direk Freddy, sila Biyahe ni Koy. Ayong mga ganon.
Walang ya. Okay. Hindi itinanggi ni Marcoleta na natanggap ang mga donasyon, ngunit iginiit niyang legal ang mga ito at sinabi niyang hiniling umano ng mga donor na huwag ilantad ang kanilang pagkakakilanlan. Ayon pa sa kanya, nagamit na ang pondo sa kampanya bago pa ang paghahain ng mga kinakailangang financial disclosures. Bukod sa plunder, nahaharap din ang bawat isa sa magkakahiwalay na reklamong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o Anti-Gift Law. Paano ngayon to? Yan, yan yung mga nangyari sa kanila ngayon. Wala nang silbi mga kababayan dahil kumakapit lang sila rito sa mga dito sa mga kargadores, Diyan lang sila kumakapit. Wala nang iba, mga kababayan ko. Pero ang nakakapagtaka, mga kababayan ko, umaasim pa sila eh. Oo, umaasim pa, Recant yung mga Tignan nyo yung itsura nito, mga kababayan. Ay, naku kuya. Kuya, mukhang masama ang loob ni kuya. Kuya, ano masasabi mo dyan? pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, decision nila yun, pero kami, buong loob namin para... Uy, narinig din namin yan sa inyo noon eh. Solid kami. Kaming lahat, solid. Hindi kami, Hindi kami magpapatinag, Kasi solid kami. Kaming 18. Sabing gano'n, di ba noon? Magkakasama sila? O baka naman mamaya may magsuhol sa inyo. Bumaliktad kayo, Sabi si Reza Porza Delia Rosario, hindi, solid kami. Ano nangyari kung solid pala kayo noon? Kaya yung sasabihin mo, mahirap na yung paniwalaan. Di ba? Mahirap ng paniwalaan yan. Panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nako. Nagpadala ka sa pera. Ayan na mga kababayan, magsusulsulan na ito. Mukhang mga kababayan magkakasira-sira na yung mga magkakaibigang solido. Dahil mga kababayan daw sa pera magkakasira-sira na tayo. Kayo makukulong kami, hindi. Nauna na nga si Trillanes na nag-urong ng kaso, di ba? Sa mga ito, sa 4. Yung iba, tuloy-tuloy. Yung mga hindi pa umuurong, yung hindi pa binabawi yung kanilang mga sinumpa ang salaysay, yun mga kababayan, nagdidelikado. Sana, naisipan mong mabuti yung kasama mo. Nako. Na nahikayat mo silang tatlo. Na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang. Nako, patayin na. Nag-usap-usap daw kayo palang 4 Magkano ba sinuhol sa inyo? Kasi sabi ni Boying meron daw Oo. May nagpakana daw ng ganyan. Nako, ewan ko na lang. Magkano ba sinuhol? Nako, delikado. Kanino nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Kanino? Sino dun sa 4 Sino? na yun? Ang sinasabi Sila nyo? 4. Silang 4? Yes. Sa kanina, 1 lang. Ngayon silang 4 na pala sila. 4 sila. 4. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod? Hindi po. Sila lang po yung nag-desisyon na... Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Magkano daw ang offer, mga kababayan? Yun po, 20 to 25 million po. 22? Sabi, magkano? Pakinggan nyo nga, mga kababayan, Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po. 20 to 25 million? Tama ba? 20 to 25 million daw
yung ino-offer, mga kababayan. Grabe, no? Daming pera talaga kung sino man yan nag-o-offer na yan. Talaga ba? Oh, laking pera, ha? Oh. Hindi po. Wala pong... Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Oh, pero 20 to 25 million nga ang Hilito Untalan. Grabe, no? 20 to 25 million, ano? Kung may ganun kang pera, 20 to 25 million, papagawa ka ng bahay, 10 million. May matitirang 15 million. O kailangan magaling ka sa ano? Magaling ka sa negosyo. Eh kung hindi mo rin mapapalago yan, kung bulagsak ka rin, baka mamaya pasyal dito, pasyal doon, bili dito, bili doon, hanggang wala nang matira, wala na. Kung hindi ka rin marunong mag-manage ng pera, wala ring silbi, di ba? Sana all, ano? Sana all! Oh, ayan mga kababayan ko, ha? Ino-operan daw po sila ng 20 to 25 million kada isang tao, mga kababayan. Bumaliktad lang. Grabe. Matindi ito, mga kababayan, ha? Our beloved Boss Mike Cervera.